Magandang hapon. Ito nga po ulit si Janjan, yung nagbagi ng kwentong Tiktik sa Laguna. Bali, ito yung pangalawa kong kwentong katatakutan. Isa po akong OFW dito sa Saudi. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang nakakatakot yung experience na gusto ko po sanang pamagatan na sampayan. Taong 2007 po na mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Magpa-first year high school po ako noon. Then pagtapos ng pasukan, nagbakasyon po kami noon sa Bicol. Kasama ng buong pamilya ko. Masaya ang ganung bakasyon, lalo at kumpleto kaming pamilya. Kasama ang buong magpipinsan. Medyo may kabaan po ang biyahe mula Manila papunta ng Bicol. Nakailang stopover na din po kami. Nung kami po ay tumigil sa isang gasolinahan, ay sinabihan kami ng aming lola na huwag masyadong maglalayo at maglilikot dahil hindi daw namin masyado kabisado ang lugar. Naniwala naman kami dahil doon pinanganak ang aming lola. Nung kami ay makarating na sa Bicol, ay manghang-mangha kami sa ganda ng paligid. Palibas ay Manila boy ako, kaya sabik ako sa itsura ng probinsya. Ngunit nung papalubog na ang araw, medyo nakakatakot sa lugar dahil bibihira ang mga street light at magkakalayo ang mga bahay. Sa madaling salita, walang masyadong kapitbahay. Noong may nagkumpulan sa isang bahay at may mga kwentuhan, lumapit kaming magpipinsan at nakinig ng kwento ng mga matatanda. May isang sampayan daw kasi na pinaniniwalaan nilang may nagpapakitang umanong white lady. Makikita daw ang sampayan na ito, 3 street light ang pagitan mula sa bahay na aming tinutuluyan. Biro pa ng matatanda, huwag daw kami maglalakad mag-isa papunta doon sa sampayan. O mas maganda daw ay huwag na daw kami dumaan doon kapag gabi na. Kinabukasan, pinag-usapan namin magpipinsan ang narinig namin na kwento kasama ang ibang pinsan namin na tubong Bicol. Ayon sa kanila ay marami na daw ang nakakita umano sa white lady sa sampayan. Sabi naman ng iba ay mga sinampay lang daw iyon na kortina at napagkakamalan lang daw na white lady, biro ng ilang mga matatanda. Kinagabihan, nagaya ang pinsan kong si Manilin sa diskuhan. Tingnan daw namin ang diskuhan sa kanilang lugar. Di man daw kasing ganda ng sa Maynila, pero masaya din naman daw. So ayun, sumama kami kay Manilin. Naglakad kami papunta sa diskuhan. Habang naglalakad, itinuro ni Manilin ang sinasabing sampayan. At ang wika niya, yung nakikita mong poste ng ilaw sa bandang kanan, andoon ang sampayan ng white lady. Kaya tandaan nyo, yung poste na yan, huwag kayo dadaan diyan pag wala ng araw. Medyo hindi ko na inintindi ang kanyang mga sinabi dahil sa totoo lang ay hindi po ako naniniwala sa white lady o mga multo nung mga panahon na iyon. Nung kami ay makarating na sa diskuhan ay medyo hindi ko po nagustuhan dahil nga po siguro iba ang mga kanta na kanilang pinapatugtog at iba din po ang kanilang mga sayaw at medyo hip hop din po kasi ang hilig ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagyaya na po akong umuwi at ang sabi ko po sa mga pinsan ko at sa aking kuya, Manilin, kuya, balik na tayo, baka hinahanap na tayo doon. At ang tugon ni Manilin, mamaya na dyan, nagbibingo pa naman sila doon, di naman tayo hanapin nila. Gusto mo mauna ka na umuwi? Maaga pa naman eh. Tsaka okay na din dito para may makilala tayong chicks. So yun nga, naghintay muna ako ng ilang minuto pa sa kanila. Pero sa sobrang inip ko ay nagpasya na po akong maglakad pabalik. Buti na lang ay dala ko ang MP3 noon ng papa ko na ginagamitan pa ng AAA battery upang hindi ako mainip habang naglalakad pauwi. Habang ako'y nalilibang sa pakikinig sa MP3 ay di ko namalayan na naiba ako ng daan. Ang daan na aking nilalakaran ay papunta doon sa sampayan na kanilang sinasabi. Pero kagaya po ng sabi ko ay hindi po ako naniniwala sa multo nung mga panahon na iyon. Kaya baliwala lang po sa akin at saka medyo mas mabilis po ang daan doon. So dumaan talaga ako doon.
Nung ako'y medyo makalapit na sa sampayan, ay kinilabutan po ako. Pero hindi ko po iniisip na makakita ng multo o white lady. Mas tumayo lang po ang balahibo ko nung mapansin ko po na walang ibang bahay na malapit sa sampayan o kahit dumadaan na tao sa kalsadang iyon. Matataas din ang talahiban at medyo mabato ang daan. Pero hindi pa din po ako napadala sa kilabot na nararamdaman ko at nagpatuloy po ako sa paglalakad at nilakasan ang music sa MP3 na gamit ko. Nung ilang metro na lang ang aking layo mula sa sinasabing sampayan ay napansin ko ang mga nakasampay ng mga kortinang puti. At naalala ko ang sinabi ng isang matanda doon na sinampay na kortina nga ang napagkamalang white lady. Medyo natawa ko at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit sa sampayan, ay parang may napapansin akong kakaiba sa isang kortinang nakasampay. Tila ba parang maitim sa taas na bahagi nito o naaninag ko na para siyang buhok. Kinuskus ko ang aking mga mata dahil baka ako'y namamalikmata lamang at unti-unti pang lumapit. Ngunit parang nagliliwanag ang kortinang iyon na tila parang may buhok na mahaba. Para makumpirma ay lumapit pa ako ng bagya upang makita ko na maigi ang kortina. Ngunit nakita kong may mga kamay ito at dahang-dahang gumalaw ang mga buhok nito na akmang lilingon sa akin. At sa aking nasaksihan, nanlaki ang aking mga mata at sa sobrang takot at bigla ko ay hindi ko nagawang sumigaw. Hindi ko din magawang tumakbo. Parang nanginig ang mga tuhod ko at dahang-dahang lumakad pabalik sa aking mga pinsan. Habang naglalakad, nakatingin lang ako sa lupa. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa aking nilalakaran. May naaninag akong isang tindahan. Agad akong tumigil at tumupo doon. Toy, ano nangyari sa'yo at ika'y namumutla? Tingin lamang ang aking naisagot sa kanya. Agad niya akong binigyan ng mainom na tubig at tinulit ang kanyang tanong. Nang ako'y may masmasan, ay agad akong nagkwento at sinabi kong ako po'y naglalakad pa uwi po sana sa bahay ng mga kamag-anak namin. Namali po ako ng daan at napadaan po ako sa sinasabi nilang sampayan. Nanlaki ang mga mata ng tindera at napasign up the cross nang masabi ko ito. At pagpapatuloy ko pa, may nakita po akong mga nakasampay na mga kurtina doon, pero may nakita din po akong tila parang babae na nakabestidang puti na may mahabang buhok. Agad sinabi ng tindera na, "Yun ang white lady ng sampayan. Hindi ba nasabi sa iyo ng mga kamag-anak mo na huwag kang dadaan doon pag wala ng araw?" Nasabi naman po nila, talagang namali lang po ako ng daan. Wow, Aling Gina, isang corn beef, tinapay at itong manggang ito. Ha? Parang awa mo na, pakibilisan mo lang, ha? At ako'y gutom na, ha? 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 Hoy, Papsi, tulungan mo nga itong si Utoy na makauwi sa kanila. Napadaan kasi sa sampayan. Bagong salta dito. Wow, lupit mo, ha? Wow, gutom na nga eh, ha? Utusan mo pa, ha? Sakit mo sa bangs, ha? Samahan ko na ito. Ano pa magawa ko, ha? At isa pa, ayusin mo yung boses mo. Parang galing sa imburnal, gumagarargal, ha? Tara na, Utoy. Ay nako, naisana naman ako ni Papsi. Lista na naman ang kinuha. Anak ka talaga ng mangga. Agad akong pinatid sa tricycle ng tinderang aking nakausap pauwi sa aking mga kamag-anak. Nung ako'y makauwi na, hindi ko alam kung ikukwenta ko ba sa kanila ang aking nakita o hindi na muna. Kinaumagahan ay sumama ang aking pakiramdam. Tila ba ako'y inaapoy ng lagnat. Agad nilang tinanong kung napana daw ba ako at nakwento ko na nga sa kanila ang aking nasaksihan. Nang masabi ko na nakita ko ang white lady sa sampayan ay agad silang kumuha ng kandila at nagpunta sa sinasabing sampayan. Nag-aalay sila ng puting kandila
upang gumaan daw ang aking pakiramdam. Matapos na maranasan ko ito ay naniwala na ako sa mga multo. Kaya medyo naging matatakotin din ako, pero nasanay na din naman po ako. Sana'y nagustuhan ninyo po ang aking kwento at may feature sa inyong magandang animation. Maraming salamat po at ibabagi ko pa din po ang aking ibang mga nakakatakot pang mga karanasan. God bless at more power pa po sa inyo. Hello guys, in-invite ko kayo na mag-subscribe kay Ma'am Nick ng kwentong nakakakilabot. Bali yung next content ay mag-collab ulit kami. Yung next video ay mapapanood sa kanyang channel. So make sure na nakasubscribe kayo sa kanya. Magaling na narrator po yan. So yun, maraming salamat. Sub nyo po, kwentong nakakakilabot. Okay, random comment at shoutout segment tayo. Mula kay Tambayan Horror Stories, dito na boss, Heart. Yan, subscribe nyo si Sir Tambayan. Gumagawa rin po siya ng 3D animation. Ryan Castro, Kuya, pa-shoutout po. Sobrang ganda po palagi ng kwento mo. Heart. Then, so we love GR. Hi Kuya, wag mo kalimutan ha. Pa-shoutout po kasi fan ako sa We Love You. Mahal kita. Maraming salamat kay So We Love GR. Then, Maui Abe Official, hi po, meron din akong na-experience na nakakatakot before. Gusto ko sana ma-share din. Yan, send mo lang po sa karimlanhorrorstories@gmail.com. Then, Special Force Gamer, pa-shoutout load, watching from Josepina Central Elementary School. Yan, maraming salamat, Special Force Gamer. Then, shoutout kay Licia Ann Estrada. Then, shoutout din kay Sandy Monte Alto. Then, kay Manong Jensin. Kuya, namiss ko ang channel mo. Tagal mo na kasi di nakapag-upload. Kayo pa rin ang pinaka-paboritong horror animated channel. Pa-shoutout po, Kuya. Yan, shoutout kay Manong Jensin. Parang ito yata nag-send ng usok na bola. Bolang usok. Then, ang komento ni Elmer James Tumaro, si Babalu ba yun? Wow, lupit mo, ha? Opo, siya po si Babalu. Siya yung reference dyan. Then, ang komento ni Perlino Bugaw, nakakatakot kung gabi maglakbay. Yummy Xto, I love this po. Like never pa ako nanood ng Filipino horror stories, only English one. Tapos, nahanap ko po ang account nyo. Ang ganda panoodin. I don't know how to describe it. Ang galing. At may twist pa. Haha, si Babalu ang galing. Ikaw po yung first Filipino horror story na napanood ko. And I think meron na din akong panonoodin every week. Opo, every week or 2 week or 3 weeks bago ko matapos yung animation eh. Depende kung gaano kahirap i-drawing yung scenes. Then, ang komento ni Angelo Tinko, OMG, ang nice ng story, bumawi pa ang animation, keep it up sir, Karimdan. Darker Joby, shout out to everyone, bago lang po ako dito sa YouTube. Please don't skip ad din po, thanks. Yan, maraming salamat kay Darker Joby. James Dipatoy, shout out idol. Ana Joey Sinchongko, shout out from Bataan. COD Aspect Gaming, sobrang late ko idol. Sorry pati sa isang bid, busy kakagawa ng thesis. Pero salamat sa story nyo idol, nakakawala ng stress. Micah Castillo, hi po, new subscriber, pa-shoutout po, napakaganda po ng mga videos nyo, keep it up. Then Ayesa Alejandro, pa-shoutout po, new subscriber here, sobrang ganda ng mga kwento mo, Lodi. Mula kay Max Celestino, solid talaga ng mga kwento mo idol. More pa, pa-shoutout naman idol. Yumi Rain Celestino. Enrico Ricardo Luciano, isa sa magandang stories na feature ng Karimlan Stories. Keep up the good work idol. Sana marami ka pa ma-upload lalo't papasok na ang tagulan. Iba yung ambience pag nanonood ng vids nyo tapos naulan pa sa gabi. Shoutout kay YN_official_6032. Then kay Lian Flores, pa-shoutout naman idol. Paborito namin kayo panoorin, banding ng pamilya ko.
maganda po na animation nyo. More horror stories pa po. Seijan Uyan, nakakatakot po kayo kuya. Haha. By the way, maganda po ang video nyo. Pa-shoutout po. At nakakatakot po yung video mo. Yan, shoutout kay Seijan Uyan. Risa May Perez, pa-shoutout po. Then kay Lian Jusan, pa-shoutout po from San Jose del Monte, Bulacan. Then Akube Alonso, shoutout from Osaka, Japan. More power. Then shoutout kay Den Marvs TV. Komento ni Kenny Marie, burger ka sakin, burger ka rin sakin. Then shoutout kay J. Rem Tejones, shoutout kuya, ganda video mo. MJ Chrysalt Whitey, idol paghimuhin, shoutout. Angel Vera, the best talaga Karimlan, love your stories po, pa-shoutout po. Yan, shoutout kay Angel Vera. Then kay Ma'am Cherry Ann, pa-shoutout po Lodi ko. Ganda ng mga kwento and animation, salamat. Junrey Poseso, pa-shoutout po sir, solid supporter niyo po ako. Julius Station, natakot na ako sa upload na to, pa-shoutout. Shoutout kay John Ray Fernandez. Harlequin, pa-shoutout Lord Harlequin, at sa baby ko Joker Play lang po. Lagi ako nakaabang sa mga next video mo. Maraming salamat. Then kay Pure Blooded Insomnia Yu Kim. Hello Karimlan Horror. Hello rin. Kevin Morales, shoutout po, keep it going. Majesty Online Casino, pa-shoutout po sa next video nyo Lods. BHAO Adobas, pa-shoutout po from Korea. Then kay Ray Saga, pa-shoutout Lord, tagal ko hinintay sunod nyong beads. Hehe, God bless po. Angelo Renmar, pa-shoutout boss, lagi ako nanonood sa inyo. Sobrang ganda nyo po mag-animate. Sarap panoorin pag madaling araw. Sana Manatis Idol, medyo late lang mag-comment, busy kasi sa school. Work, keep safe, and God bless. Maraming salamat. Wilson Sia, pa-shoutout po boss Karimlan, salamat po. Jocelyn Sonyo, pa-shoutout po sa Sonyo family and Decayman family. Natis mo po, always po kami updated sa mga videos nyo. Mula kay Ian Miralles, shoutout Lord, angas talaga ng animation nyo. Keep it up, support lang kami sa inyo. Maraming salamat. Romelia Carmeyon, after work from home, milata na lang habang nainom ng kape at napapak ng garlic peanut while watching this. Maraming salamat. Then shoutout kay Prince Kena Baksal. Then ang komento ni Ma'am Chester, Claude, bukas ko natapusin tong video mo. Mananahi pa kasi ako eh. Nakakatakot ang kwento, baka hindi ako makatahi nito. Yan, maraming salamat kay Ma'am Chester. Jane Rodillas, good evening po, pa-shoutout po, watching from Palawan. Then kay Sir Joshua Go, hala may bago, nood tayo, late na ako. Yan, shoutout kay Sir Joshua Go. Ace, pa-shower out. Ana Balabat, good eve, pa-shoutout po, hehe. Yan, shoutout kay Ana Balabat. Then kay Ma'am Dimple Yumi, ganda po ng animation nyo, sana lagi may upload. Lawrence Abagat, pa-shoutout po. Then mula kay Malabanan Russell, pa-shoutout Lodi, katatapos lang ng final exam. Ilaria Eric, sana po dami pa kayo magawa na horror stories idol from Canada, shoutout po. Then shoutout kay Vincent Abestilla. Jason Baisa, pa-shoutout idol Karimlan, sana mapansin. Yan, shoutout kay Jason Baisa. Shoutout kay Princely Andre G. Metin. Then ang komento ni Diane Pamposa, ganda po ng animation at story, buti may bagong upload po. Okay, maraming salamat sa lahat ng nanood, kita-kita ulit sa next video. Maraming salamat!